dahilan sa hindi kailangan ang personal presence. Kasi po sa ngayon, may existing na sa rules ng Senate na pwede yung online participation kung may force majeure. Na Tama. ang sabi May ni force majeure. Oho. Ang sabi ho ni Senator Robin, meron daw force majeure dahil meron conflict or tension sa Middle East, mayroong China-Taiwan conflict at may El Nino. Yung po ba'y pasok doon sa force majeure, yung mga binanggit po ni Majority Senator Robin Padilla? Hindi po applicable yan. Simple lang ang tanong. Apo. Yung bang digmaan sa Middle East makaka-apekto sa boto or sa pagkakataong bumoto ang isang senador? Will ang ulitin ko lang, yung gulo ba ang digmaan sa Middle East, pwede mong sabihin na makapigil sa isang senador na bumoto? Obviously, ang sagot, hindi. Alam mo, mga kababayan, yung force majeure, yan po ay ginagamit sa batas at sa mga kontrata para ma-excuse yung isang parte ng contract na gampanan ang kanilang tungkulin dahil sa mas malakas or force majeure, superior strength. Halimbawa lang, bumili ka ng auto. Sabi mo, o bukas i-deliver mo. Ito ang bayad. Dapat i-deliver at may obligasyon yung auto shop to deliver. The following day, nagbaha, nagbagyo, etc. Hindi mo po ba i-deliver yung sasakyan? Walang breach na kontrata doon dahil sa force majeure. Ang force majeure, sabi ko halimbawa, ay ang bagyo o baha na siyang pumipigil sa auto shop to deliver the car that was purchased. Yun po ang force majeure. Pero hindi po yung digmaan sa Middle East. Wala po pakialam nga yan. Ang sabi nga ng professor sa UP College of Law, ridiculous. And that's really true, ridiculous. So sir, para lang mabigyang katwiran yung gusto nila, at dispalinghado na ho yung kanilang mga katwiran. Ridiculous, ang sabi ng professor sa College of Law. Kahit yung first year law student na nakatapos ng contracts and obligations in contracts, civil law. Yan po ang prinsipyo sa civil law. Force majeure. Ay nako. Kaya nagiging katawanan daw minsan ngayon ang Senate dahil sa mga naririnig ho na pahayag ng ilang mga senador.